Bakit ang tagal mo? Kanina pa kita tinatawagan. Akala ko kinain ka na ng CR. Nag-aalalang tanong ni Zenaya. Ngunit nagawa pang tumawa ni Dahlia sa kaibigan. Tangik, may nagpa-picture lang sa aking fans. Hindi naman ako makahindi. Binigay ko pa nga ang number ko sa kanila. Inosenteng sagot ni Dahlia, kung kaya't napaawang ang labi ni Zenaya. Ano? Ibinigay mong personal number mo sa kanila? Dahlia, you are not the normal Dahlia in the past. You are the CEO of the top 6 clothing brands in the world. How could you give your number so easily? Hindi makapaniwalang tanong ni Zenaya sa kaibigan. Hindi naman ako makahindi. Isa pa, that girl was so annoying. Ayaw ko namang magka-issue pat nagmamadali rin ako dahil nga ayaw kitang paghintayin dito. Magpapalit na lang siguro ako ng SIM card. Huwag kang mag-alala, Dr. Miracle. Gising sagot ni Dahlia. As expected, sa isang Dr. Miracle, napaka-misteryoso pa rin. Whatever, wala na ako sa US kaya hindi na yan ang aking pangalan. Just call me Zenaya or Zena here. Oo na, oo na. Kapag nalaman ng mundo na nandito si Dr. Miracle sa Pinas, malamang ay magkakagulo. Baka nga yung mga reporter sa iba't ibang bansa ay dadayo pa dito para interviewin ka. Hanggang ngayon, hinahanap ka pa rin ng lahat. Bakit kasi ayaw mo magpakita? Ah, naalala ko na. Ayaw mo pala ng ingay. Natatawang sambit ni Dahlia. Kaya napasimangot si Zenaya. Kagaya mo, napakaingay mo kaya naiirita na ako. Tara na nga, umuwi na tayo at baka may makakita pa sa yung fans mo. Dumugin pa tayo and wear your sunglass. Please, paalala ni Zenaya. Napanguso si Dahlia sa kaibigan. Napakasungit mo talaga, Zena. Pakis nga. Wika ni Dahlia sabay akbay kay Zenaya at pilit na hinahalikan ng dalaga sa pisngi. Wala namang nagawa si Zenaya kung hindi ang sumimangot na lang. Umalakak naman ng dahil makitang ekspresyon ng dalaga. Sanay na si Zenaya sa kakulitan nito. Hindi niya nga alam kung bakit naging malapit siya sa babae. Palaging nauubos ang energy niya dahil sa sobrang energetic ng dalaga. Nga pala, saan tayo pupunta? Makikitulog ba ako sa bahay ng pamilya mo? Alam mong ayaw kong mag-book ng hotel. As much as possible, ay dapat palagi tayo magkadikit. Gusto ko sulitin ang bakasyon kong ito. Ilang taon na rin tayong hindi nagkita, Sena. Kumusta na pala kayo ng mga magulang mo? For sure naman, okay na kayo, knowing your career and all. For sure they were very proud parents today. Mahabang litanya ni Dahlia. Kasalukuyan silang nasa loob ng kotse ni Zenaya. Ang nasa driver's seat habang si Dahlia naman ay nasa passenger seat. Sumulyap na muna sa Zenaya kay Dahlia at sumagot. Hindi kami okay. Mas worst pa nga simula nung tumira ako sa kanila. Simula nang magkaroon kami ng matinding alitan. Bumili ako ng sariling villa. Doon tayo pupunta. Simula nung naging matalik na kaibigan ni Zenaya si Dahlia ay labis na gumaan ang loob niya sa dalaga na pati issue niya sa magulang ay naikwento niya dito. They were super friends, ika nga ni Dahlia. What? Wala na bang pag-asa pang maayos? How about tomorrow? Dadalo ba sila? Tanong ni Dahlia. Umiling naman si Zenaya. I am not sure. I hope they're not. You are so cruel, Zena. Natawa si Zenaya sa sinabi ni Dahlia. I am not. They are. Kakarating ko lang sa mansyon ay sampal ng naabot ko sa sarili kong ina. My sister even framed me up at siniraan pa ako sa social media. Talking about my fake career and how cruel I was to her. Oh, napakasama naman talaga ng pamilya mo. Nakakainis. Wala na talagang pag-asang magbago sa kanila. Halika, pumunta tayo sa bahay nila. Tuturuan ko sila ng leksyon. Dahlia C will punish them to death. Don't worry, okay lang naman ako. I can handle it myself. Besides, my husband was doing something to them to avenge me. Oh, how about Lola Puring? Kamusta na siya? Matagal-tagal ko na rin siyang hindi nakakausap at nakakamusta. Nandun din ba siya sa villa? Tanong ni Dahlia. Nang marinig ang sinabi ni Dahlia ay humigpit ang hawak ni Zenaya sa manibela. Nakaramdam siya ng kirot nang marinig ang pangalan ng pinakamamahal niyang lola. She's gone.
Ilang months na rin na nakalipas. Oh, I'm sorry, Zena. Hindi ko alam. Oh, shucks. Sana man lang umuwi ako para damayan ka. Naiyak na sagot ni Dahlia kaya napangiti ng pilit si Zenaya. I am okay now, Dahlia. Don't worry. Ilang araw lang din naman ang burol ni Lola at isinama na ako ng mga magulang ko dito sa Manila. I am so sorry if hindi ko nasabi sa'yo. It's just that I don't have the guts to tell you what happened. Bigla natahimik ang kotse. Ilang minuto rin silang hindi nagsasalita na para bang pinapakiramdaman ang isa't isa. Unang nagsalita si Zenaya dahil hindi na nito nakayanan ng katahimikan. Anyway, may ipapakilala akong kaibigan sa'yo mamaya. Nandun din sa villa. She's staying with me. She's nice and kalug din katulad mo. Her name is Rose. Masayang wika ni Zenaya kung kaya't biglang nakaramdam ng pananabik si Dahlia. Oh really? Bridesmaid din siya? Tanong ni Dahlia. Tumango naman sa Zenaya sa ngumisi. For sure magkakasundo kayo. Hay nako, siguradong sobrang ingay na naman ang villa ko. Ilang minuto rin ang biyahe nang makarating sila sa biniling villa ni Zenaya. Actually, bago pa man sila ikinasal ni Joaquin ay nakabili na talaga siya ng villa at on the process pa lang. Balak niya nga sanang lumipat na once na maging okay ng mga papeles ng villa. Ngunit bago pa man yun naayos ay kinasal na sila ni Joaquin at nagsuggest itong sa bahay na siya ng asawang tumira. Isa pa naroon din ang pinagawa niyang tomb ng kanyang lola upang palagi niyang maalala at mabisita kung namimiss niya. Grabe naman ang laki ng villa mo, Dr. Miracle, namamanghang sambit ni Dahlia habang sinisilip ang kaloob-looban ng villa. May malaking fountain pa ito sa gitna. Natawa si Zenaya sa sinabi ni Dahlia. Wala pa rin tatalo sa malapalasyo mong bahay, Miss Dahlia C. Akala mo hindi ako updated sa buhay mo? Nakita kita sa balita at mas malaki pang bahay mo kaysa sa bahay ko. Huwag kang humble, may super friend. Napairap naman si Dahlia at napanguso. Wala akong choice. Request naman yun ni Mommy at Daddy sa akin. Alam mo naman, spoiled na spoiled sila sa akin. Bumabawi lang naman ako sa kanila. Naging malapit din si Zenaya sa pamilyang C. Kapag nga sumasama siya sa family outing ng mga to sa US ay sobrang saya niya. Minsan lang kasi siya makaranas ng ganong bagay. Tipong kompletong pamilya at nagsasalo-salo sa isang hapagkainan na hindi niya malang naranasan mula pagkabata. Minsan nakakaramdam din siya ng lungkot kapag nakikitang masaya ang mga itong nagtatawanan, ngunit nawawala naman yun bigla dahil alam niyang parte na siya ng pamilyang C. Gayunpaman, hindi niya rin maiwasang makaramdam ng inggit dahil minsan hindi siya nakaramdam ng isang kalinga ng magulang. Nang makapasok sa bahay ay agad na sinalubong ni Rose na Zenaya at Dahlia. Pinakilala naman ni Zenaya ang dalawa sa isa't isa. Rose, this is Dahlia, my super friend. Dahlia, this is Rose, my best friend. Nag-shake hands naman ang dalawang babae at nagsimulang mag-ingay. Wala pang ilang segundo yung naging close na ito sa isa't isa. Hindi nga nagkakamali si Zenaya, magkasing vibes kasi ang dalawa niyang kaibigan. Dahlia C, the young and successful businesswoman in the entire world. Grabe, hindi ako makapaniwalang nasa harapan kita. Ni hindi ko afford ang mga brand mo at pinag-iipunan ko pa. I'm a big fan, sad ni Rose habang nagniningning ang mga mata nito sa dalaga. Talaga? Don't worry. Mamaya'y magpapadala ko ng mensahe sa assistant ko at lahat ng Dahlia items ay mapapasayo ng libre. At dahil matalik na kaibigan ka ni Zenaya, kaibigan na rin kita. I like you na. Nalalaki naman ang mga mata ni Rose dahil sa sinabi ni Dahlia. Hindi ito makapaniwala sa narinig kung kaya't siniko ni Rose si Zenaya. Saka napatingin sa dalaga. Kurutin mo nga ako, Zenaya. Hindi ba ako nananaginip? Tanong ni Rose. Dahil sa masanurin si Zenaya, kinurot niya ang pisngi ng dalaga at hinila. Aray ko naman! Ang sakit! Sigaw ni Rose at inampas sa Zenaya. Natawa naman ang dalaga dahil sa reaksyon ni Rose. Sabi mo ay kurutin kita. Sinunod ko lang naman ang gusto mo. Akmang kukunin na ni Dahlia ang phone nito at tatawag sa assistant na pigilan to ni Rose. Hala, nakakahiya naman Dahlia. Wag na lang. Nahihiyang sambit ni Rose kung kaya't napailing si Dahlia. No, I want you to give those as a thank you gift dahil naging matalik ka na kaibigan ni Zenaya. I really appreciate your care for her. Habang wala ko't isa pa, I like you. Nakangiting sad ni Dahlia kay Rose. Nakakahiya naman.
Agad nang naputol ang sasabihin ni Rose nang biglang nagsalita si Dahlia. No, I insist. Nag-excuse naman si Zenaya at iniwan ang dalawang kaibigan dahil biglang nag-text si Joaquin sa kanya. Nakauwi ka na ba, babe? Gusto mo sunduin na kita sa villa mo? Tanong ni Joaquin sa dalaga. Napangiti si Zenaya sa nabasang mensahe at nagtipa. Nope, bukas na ang kasal natin. Ayon sa tradisyon, bawal daw magkitang ikakasal isang araw bago ang kasal. Nang makita ni Joaquin ang mensahe ni Zenaya ay napasimangot ang binata saka nagtipa ulit. That tradition, asawa naman na kita. I miss you so much, wife. Parang hindi ko ata kayang matulog nang wala ka sa tabi ko. Hindi na napigilan ni Zenaya ang kilig kung kaya't napahagikik siya. I miss you too, husband. Kinakabahan ka ba para bukas? Kasi ako sobra. Sa katunayan kaya nag-text si Joaquin sa asawa dahil maging siya'y kinakabahan din para bukas. Mini-make sure na lang ng nasa mabuting kalagayan ng dalaga at baka bukas hindi to sumipot sa kasal. Sobrang nag-overthink pa rin talaga siya. Kinakabahan din ako, wife. Baka kasi hindi ka sumipot sa kasal natin. Natawa ng mahina sa Zenaya. Bakit naman ito iisipin yun kung hindi siya sisipot bukas? Bakit naman siya sumipot sa kasal nila nung nakaraang araw? Napailing-iling si Zenaya saka napakagat ng labi at nag-reply. Nag-overthink ka na naman? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Sisipot ako at walang makakapagpigil sa akin. Ikakasal tayong dalawa bukas. Kaninang umagay nagpaalam siya kay Joaquin na susunduin niyang matalik niyang kaibigan sa airport at doon magstay sa villa niya. Sabi niya rin kasi kay Joaquin na may binili siyang villa bago pa man sila ikasal ng lalaki. Ang gusto pa nga nito'y doon na lamang sila magstay, ngunit hindi siya pumayag dahil sabi ng kaibigang si Rose ay hindi pwedeng magsama ang ikakasal at baka hindi pa matuloy. I know, hindi ko lang mapigilan and I miss you here in our bed. I miss your scent, I miss your body, and you. Napakagat ng labi si Sinay at hindi napigilan na mapangiti ng matamis. Umupo agad siya sa kama saka nagtipa sa kanyang phone. I miss you too. Bukas naman ay makikita na tayo. Mukhang ang lungkot ng gabi mo ngayon. Tiis-tiis na muna, babe. Ilang segundo lamang ay nakatanggap ulit si Zenaya ng text sa binata. Hindi na ito maulit pa. Bukas ng gabi ay nasa piling na kita. Humanda ka. Hindi naman makapaniwala sa Zenaya sa sinabi ni Joaquin. Inulit pa niyang binasang text nito at sa sandaling natapos ang pagbabasa ay napatili siya ng mahina. Namumula rin ang kanyang mga pisngi dahil sa tukso nito sa kanya. Lintik na Joaquin yun, bumalik ng malupitang panunukso nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na mensahe yun ni Joaquin sa kanya. Humanda ako? Para saan? Hindi siya inosente para hindi malaman ang ibig sabihin nito. Hoy, ano yan? Bakit kinikilig ang Eyabab na yan? Nagulat si Zenaya dahil sa sigaw ni Rose sa kanya. Napahawak pa siya sa dibdib at napatingin ng masama sa kaibigan. If I know, si Joaquin ang ka-text niyan. Ikaw ha, marunong na talagang lumandi ang kaibigan natin. We're so proud of you, Zena. Niyakap naman siya ng dalawa kung kaya't napahiga sila sa malambot na kama. Mabuti na lang at king-size bed ang kama kung kaya't kasya silang magkakaibigan doon. Tuwang-tuwa naman sila at nakalimutan na rin ni Zenaya na mag-reply sa asawa. Kinabukasan, sobrang busy ang lahat dahil sa nalalapit na ingranding kasalan ni Zenaya at Kit Joaquin. Maraming bisita ang dadalo, halos lahat mayayaman at negosyante. Nang matapos na mag-almusal ang magkakaibigang sina Zenaya, Rose at Dahlia, ay dumiretso na sila sa venue kung saan sila aayusan ng makeup artist. Nang matapos ay agad na nagbihis ang mga dalaga. Wow, napakaganda mo talaga, super friend. Wika ni Dahlia habang nagniningning ang mga mata. Sobrang ganda niyo rin, huwag kayong magpapatalo. Ay, magpapatalo na muna kami ni Dahlia. Dahil araw mo ngayon, ikaw ang bida sa araw na ito kung kaya't ikaw dapat ang pinakamaganda sa kasal mo. Kinabukasan ay mas maganda na nga kami sa'yo, hindi na kami magpapatalo. Natatawang biro ni Rose kung kaya't napahalaka ka magkakaibigan. This is it. This is really it. Napahinga ng malalim si Zenaya dahil sa sobrang kaba. Kasalukuyan siyang nasa harap ng salamin at tinitingnan ang refleksyon. Ang kanyang buhok at makeup ay napakagandang tingnan. Napangiti si Zenaya at napahawak sa kanyang singsing na ibinigay ni Joaquin sa kanya. Malaking-malaking ngiti ng dalaga, nakikita rin sa mga mata niyang pananabik at
hindi na makapaghintay na ikasal kay Kit Joaquin Anderson. Sena! Napalingon siya sa kanyang likod. Nakita niyang matamis ng ngiti ng dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya, sina Rose at Dahlia. Namumulang mga mata nila na parang maiiyak na. Ready ka na ba? Tanong ng dalawa at tinawakan ng kamay ni Zenaya. Huminga ng malalim ang dalaga at sumagot. Oo, handa na ako. Kinuha ni Zenaya ang kamay ng dalawa at umangkla. Nang magbukas ang pintuan ng simbahan ay agad na sumalubong kay Zenaya ang maraming taong nakaabang at nakatingin sa kanya. Sobrang ganda mo ngayon, anak. Nagulat na lamang si Zenaya na makita ang kanyang ama na tumabi sa kanya. Oo nga pala. Kailangan niya ng isang ama na maghahatid sa altar sa kanya. Hindi na nagaksaya pa ng oras sa Zenaya at kahit nagulat ay hinawakan niyang braso ni Salvador at ngumiti. Ayaw niyang masira ang mood niya kung kaya't kinalimutan na muna ni Zenaya ang hidwaan nilang pamilya. Tandaan mo na ikaw pa rin ang panganay naming anak ng nanay mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Bulong sa kanya ng ama kung kaya't napatango na lamang sa Zenaya. Sa katunayan, wala siyang nararamdaman ng marinig iyon. Nagsimulang tumugtog ang mahina at matamis na tugtugin, ngunit hindi yun ang naririnig ni Zenaya. Bagkus ang tumitibok niyang puso ngayon. Isa lang naman ang tinitingnan niya, ang lalaki na sa dulo ng altar at matyagang naghihintay sa kanya. Si Kit Joaquin Anderson, the one who truly loves the most. Her life, her soul, and everything. Sa dulo ng altar, kitang-kita niya si Joaquin na nagpupunas ng mga mata at halatang-halatang umiiyak ito. Ngumiti ang asawa sa kanya kung kaya't sinuklian din niya ito ng matamis na ngiti. Kompletong naroon, si Thunder, Luke na nasa tabi ni Joaquin, ang kanyang mga bridesmaid na sina Rose at Dahlia, at ang pamilya. Wala lang doon si Marigold at wala siyang pakialam kung dumalo man ang dalaga o hindi. Nang makapunta sila sa dulo ng altar, ibinigay na ni Salvador si Zenaya kay Joaquin. Tumango naman si Joaquin sa ama nito at agad na tumingin sa kanya. You look stunning, wife, sabi ni Joaquin na nakangiti. Natawa si Zenaya ng mahina. Napakagwapo mo pa rin, husband. Tumikim ang pari kung kaya't napalingon ng dalawa sa matanda. Ang paring nasa harapan nila ay ang paring nagkasal sa kanila noong nakaraang isang araw. Kahit na may pagkagulat ang ekspresyon ng matanda ay napangiti na lamang ito. Sa isip ng pari ay tiyak na sobrang mahal ng dalawang isa't isa dahil nakadalawang beses na ang mga ito na ikasal. Bago man tayo magsimula, nais ko lang tanungin kung may tututol ba sa kasalang ito. Tanong ng pari kung kaya't napatingin ang lahat sa isa't isa. Itigil! Naputol ang sigaw na yon kung kaya't napakunot ang noon ng mga tao. Hindi naman narinig ng pari ang sigaw kung kaya't nagpatuloy ito ng seremonyas. Kung ganon, simulan na natin ang pag-iisang dibdib ni Zenaya at Kit. Nang makita ni Apollo ang kapatid ni Zenaya na si Marigold na para bang nagtatago sa gilid ng pintuan, ay agad niyang binantayan kung anong gagawin nito. Nakita niyang akmang sisigaw ito kung kaya't mabilis ang kilos ni Apollo. Binusala ng bibig ni Marigold gamit ang kamay niya sa lumayo sa simbahan. What the heck? Bitawan mo ko! Sigaw ni Marigold sa isang lalaking hindi nito kilala. Hindi ako papayag na sirain mong kasal ng kaibigan ko. I know you. Ikaw ang kapatid ni Zenaya na sikat ngayon sa social media. Dahil sinisiraan mo sarili mong kapatid. Napakasama mong babae. Hindi ka nababagay dito. Mr. Taylor! Sigaw ni Apollo ko kaya't nagsilapitan ng mga bodyguards sa kanila. Mr. Taylor, may baliw dito. Wala namang nagawa si Marigold kung hindi ang tumakbo palayo sa simbahan. Samantala, kasalukuyan namang nagbigay ng kani-kanilang vows sina Zenaya at Joaquin na unang nagsalita sa Zenaya. Joaquin, I love you without fear and hesitation. Pinapangako ko susuportahan kita at palagi kang papasayahin sa lahat ng oras. I will be a devoted wife for you for the rest of our life. Kahit saan man tayo ilipad ng kapalaran, pinapangako ko sasama ko palagi sa iyo magpakailanman. You are the love of life and make me the happiest woman on earth. I feel so blessed that I found you and to start a new beginning with you. Rinig na rinig ang kilig ng mga tao, ngunit hindi yun pinansin ni Zenaya. Nakangiti lamang siya at naluluhang tumingin kay Joaquin. Biglang naalala niyang mga alaala nila ng binata sa US. Ang masasaya at malulungkot na araw. Hindi niya akalaing makikita niya ulit ang lalaking ito at ikinasal pa. Zenaya Lisa Santiles, my loving wife and my other half, I will always be your pillow to rest your head and the shoulder to cry on. I promise to be a good husband. I will always spend each day
making you happy and give everything that you need and want. Pangakong palagi kitang aalagaan at iintindihin. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin ng buong puso. Kahit na ganito ako, sobrang swerte ko sa'yo, babe. You are my light, my inspiration, and I am blessed to call you my ever-loving wife. I will always love you. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi naman nakapag-react pa si Joaquin dahil kinalikan na siya na zinaya ng mariin. Napangisi ang binata dahil sa uri ng paghalik nito. Alam niyang namiss siya ng dalaga. Ginantihan niya rin ang dalaga sa paghalik kung hindi pa sila sinigawan ni Luke at Thunder ay hindi pa sila titigil. Hoy kuya, tama na yan. May mamayang gabi pa. Magunos dili ka. Lahat naman ng tao doon ay natawa at napapalakpak pa. Nang matapos ang seremonya, ang bagong kasal ay pumasok sa kanilang kotse. Nasa likuran noon ng maraming sasakyan na convoy habang sumusunod sa kanila papunta sa venue ng reception. Ang lahat naman ng naroon ay nagsipasukan na rin sa kanilang mga sasakyan at pumunta na rin sa venue. Ilang minutong nakalipas na puno ang venue. Pumasok na rin ang bagong kasal na sina Zinaya at Joaquin. Lahat naman ay nagsihiyawan nang mai-announce ng MC ang dalawa. Let me introduce you, the bride and the groom. Agad na binuksan ng mga nakaitim na uniforming lalaki ang malaking pinto sa venue. Iniluwa noon si Zinaya at Joaquin na tuwang-tuwa. Kasunod nun ang malalakas na hiyawan ng mga tao sa loob. Sobrang liwanag ng nasa loob at punong-puno to ng mga bulaklak at paligid. Napaka-classy kung titingnan sa gitnang mahabang red carpet at pagitan noon ay mga dining tables. Lahat yun ay occupied na. Nasa gilid naman ng samot-saring reporters na nakaabang sa kanila kanina pa sa venue. Hindi naman makapaniwala si Zinaya sa nakikita. Halos lahat ng bulaklak ay paborito niya. Isa lang ang nakapagtuon ng pansin niya, yung red roses na nasa stage. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Joaquin kung kaya't napatingin si Zinaya sa lalaki. Tumango si Zinaya at ngumiti ng malaki. Kaya pala nung nakaraan, panay ang tanong mo sa akin kung anong mga paborito ko. Ikaw ang nag-organize nito? Tanong ni Zinaya sa asawa. Yeah, I hope you like it. Kita niyang pamumula ng pisngi ni Joaquin kung kaya't napangisi siya. I love it, asawa ko. Mabilis na niyakap ni Zinaya ang kanyang groom, saka pareho silang natawa sa isa't isa. Natigil lang yun nang marinig nilang samot-saring tunog ng mga kamera sa kanilang gilid. Nang makapunta sila sa harapan ay umupo na sila doon. Lahat naman ng mga reporters ay nagsipaglabasan na. Napuno ng pagbati ang dalawa ngunit may iba namang nagsisipagbulungan at nagtataka. Hindi ba't sabi sa chismis ay kinamuhian ni Mr. Anderson ang panganay na anak ng mga corpus? Malayong malayo naman ang nakikita natin sa pagkamuhi nito ngayon. Mukhang mahal na mahal nilang isa't isa. Bulong ng isang dalaga sa gilid ng nagngangalang Zoe. Kaya nga, hindi ko rin magets. Hindi ba't si Mr. Anderson ang may kagagawa ng pagsara ng kaisa-isang resort ng pamilya? Napatango naman ang kababaihan sa sinabi ni Venus. Pero kung gusto naman ni Mr. Anderson si Zinaya, bakit naman ito pinasara ang resort ng pamilya ng asawa niya? Hindi ba? Si Notebeb ang nagsalita. Narinig naman yon ng mag-asawang Corpus kung kaya't kumuyom ang kamao ni Salvador. Sinamaan ni Matilda ng tingin ng mga dalaga kung kaya't natahimik ang mga to at nagsikuhan ng kanilang cellphone na para bang walang nangyari. Samantalang general naman sa unahan ay sobrang natutuwa dahil ikinasal ang dalawang paborito rin niyang ang mga apo. Nilingon nito si Luke na seryosong nakatingin sa mag-asawa. Maghanap ka na rin ng mapapangasawa, apo. Mahina ng lolo mo. Bago man ako lumikas sa mundong ito ay sana makita ko ng kasal mo't apo ko sa tuhod. Hindi naman nakapagsalita si Luke at natahimik. Samantala, naroon lamang si Marigold sa gilid at pinapanood ang bagong kasal. Umigting ang mga panga ni Marigold at napakayumpa ng kamao dahil sa matinding galit. Kanina ay palpak ang kanilang plano, subalit ngayon hindi na mangyayari yon. Lintik na kaibigan ng ate niya, parang kuwago dahil agad na nahuli siya. Nadagdagan pang nararamdamang galit sa dalaga nang makitang masuyong hinalikan ni Joaquin si Zinaya. Shit, ako dapat yon. Ako dapat ang ikakasal kay Joaquin. Unti-unting umisi si Marigold nang mahagip ng kanyang mga mata si Jumaira na ngayon ay kumakaway ng patago sa kanya. May isa pa siyang baraha. Sige lang, mag-enjoy ka lang Zinaya. Sulitin mo ng masasayang araw mo ngayon dahil maya-maya lang ay kamumuhian ka na ng mundo. Kasama na doon si Kit Joaquin at ang pamilya nito.
Sinisigurado kong mahihiya ka ngayon sa tao, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bulong ni Marigold sa sarili. Nasa hindi kalayuan si Dylan at hawak-hawak nitong yearbook na hiniram nila sa kaibigan. Nang makalapit siya kay Dylan ay sobrang natuwa naman ang binata. What took you so long? Hinintay kong hudyat mo kanina. Bakit nawala ka? Hindi ba't ang usapan natin bago magsimula ang kasal? Bulong na tanong ni Dylan. Change of plans. Akin ang yearbook mo. Maya may kikilos na rin si Jamira upang simulan ang plano natin. Kumunot naman ang noo ni Dylan sa sinabi ni Marigold. Si Jamira, yung binayaran ko upang ma-expose ang katotohanan. Napatango naman si Dylan. Sigurado ka ba dito? Maraming bibigating taong dumalo kasama ng mga professors. Shh! Sure ako na mas maraming bibigating tao. Mas maganda. Mas mapapahiya ang kapatid ko ngayon. Yun lang ang mahalaga sa akin ngayon. Seryosong sagot ni Marigold at wala namang nagawa si Dylan doon. Kung hindi ang tumahimik. Jumaira is already giving me a sign. Papasok na siya sa eksena para i-congratulate ang dalawa. We must move. Bulong ni Marigold kay Dylan at tinila ito papalapit sa bagong kasal. Lumapit ang isang hindi kilalang dalaga sa bagong kasal kung kaya't mabilis naman itong pinigilan ng mga bodyguards. Nang makita yun na Zenaya umiling ito't ngumiti sa dalaga. Napakaamon ng mukha nito't nahalatang kaedad lamang to ni Zenaya. Congratulations, Mr. and Mrs. Anderson. Lalo na sa'yo, Zenaya. Hindi mo ba ako naalala? Masayang tanong ni Jamira at niyakap ang dalaga. Unti-unting kumunot ang noo ni Zenaya dahil pilit niyang tinitingnan ang mukha ng dalagang nasa harapan nila ngunit hindi naman niya maalala kung saan niya ito nakita. Hindi pamilyar ang mukha ng dalaga sa kanya at hindi naman ito kilala. Kilala mo siya, wife? Kunot noong tanong ni Joaquin kaya napailing si Zenaya. I'm sorry, sino ka nga ulit? Hindi kita naalala. Zenaya, huwag kang ganyan. Ako to si Jumaira, ang kaklase mo sa Dalima College of Medicine. Naging kaklase at kaibigan mo ko doon. Huwag kang ganyan. Ikinahihiya mo ba kung saan ka nagtapos? Hindi makapaniwalang sagot ni Jumaira kay Zenaya. Lahat naman ng taong naroon ay napasinghap at nanlalaki ang mga mata. Hindi ba't sinabi ni Zenaya na sa Harvard University siya nagtapos? Oo nga, nasa XYZ account yon. Pati ang magkaibigang sinaluk at Thunder ay nagpost din sa social media ng mga to. So, nagsisinungaling lang sa Zenaya? Napuno ng samot-saring bulong-bulungan ang nasa loob ng reception. Kaya tuwang-tuwa naman si Marigold sa gilid habang pinapanood ang eksena na siya ang may pakana.